Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Dito kami ni Mixo sa Co-Market dahil nakakuha ko ng mystery grocery bag. Excited na naman tayo nito. Ano ang laman ng ating mystery grocery bag? Yung binayad ko this time is only 7 euro. So, tignan natin ano ang sorpresa ng ating grocery bag sa halagang 7 euros natin. At yan na yung ating Mixo. Hi Mixo. Mixo, say hi. Hoy. Hey. No. It's wet. Don't do that. It's wet. Hay nako, mabasa ikaw. Ha? Sus. Niloblob agad yung kanyang laruan sa tubig. Yes, but not now because the ground is very wet, you know? Oh. Ay, sus na lang na bata. Hey, don't run back. Car is everywhere na. Let's go inside. Ay, don't do that. Kay mabasa ako. Ito, apak ng apak sa tubig. Tapos ang ending ako ay nababasa. Let's go. Okay, mabanggaan ta. Simba ko. Okay. Yo, let's go inside. Sana yung ating code. We go inside sa shop. Go there direct to the counter. To the counter. Ha? Ha? Oh, okay. Come here. Ayan, kita ko muna to. Moy, mula to laris kasi. Ayan, so antayin muna natin. Ha? Hatan yutain. Yasitin, laditan kutin, okay? No. Kita siya talbit siya. Malawak ako to na. Ayan. Gusto niyang pumunta doon sa loob. So, ayun. Ayan. Medyo madami naman siya. Mixo, come here. Mikael. Yo. Ayan. So, ito na yung ating grocery. Come na. Hey, can you hold? Hey, hold me. Come here. Ha? Ang warm ng kamay mo na. Sarap hawakan kasi very warm. Dahil ako ay nilalamig. Ano kaya ang laman nito? May nakita na akong magaganda. Let's go. Oops. Ayay. Super basa. Don't jump sa water ha. Ay, kakasabi ko lang don't jump sa water. Nag-jump agad. Oh, ayan na nga sinasabi ko. Hoy! Okay, let's go. Ay, nako po. Nabasa ako na. Let's go na. Come na, come. Ha? Yo. Okay. Hala. Lagyan ko nga to ng bato-bato yung aking parking area kasi masyadong madulas. Mixo. What happened na? You okay? Ha? Ay, wait. Mama, wait. Okay. Yan. Let's take nak? Let's take some yun? Yung mga bato-bato kay. You careful kay. Very slippery Lagyan natin ng bato-bato yung area natin dyan Ayan. Tingnan nyo po yung snow na nagmelt. So lalagyan ko lang siya dito ng mga bato-bato or yung sand. Ganyan Naglagay pero dito lang. Hindi kasi kasali yung mga kung saan nakapark yung mga sasakyan. Look at our parking area. It's so slippery. That's why we need to put some sand. Yeah, this side. In this road, it's not so slippery because there have sand. Asan nga yung sand? Andun pala.
Ha? Saan? Saan? Ang tanong nak, ano ang ikakandos natin dyan? Interesting kasi first kong gagawin to. Sobrang dulas kasi. Kanina umaga, munti ka ng ma-slide si Maring Queenie talaga, yung as in upong-upo talaga. Buti na lang nakahawak ako dun sa pintuan. Ay, meron naman pala siyang ano eh, kung ganito oh. Ayan. Kuha tayo ng yan. Ayan, lagay natin dun sa ating parking. Ayan. Sana enough na to siya. Okay, let's go. Let's go back there. Let's put some. We need to put this to our parking area. Yes, yeah. Mitä? Ha? Yo, that's why we need to put sand. Kay grabe tong daan na to ay. Ito yung nakakatakot pag winter time na nagmelt ang snow. Kaya kanina nag-usap kami ni Ate Julie. Naku! Ako yung natatakot sa kanya pag naglabas-labas siya dahil sobrang ganito ba oh. Madulas. Nag-iingat naman siya. Ayan, dito lang oh kasi dito ako kanina munti ka ng ma-slide. Uy, Mikso! Ayan oh. Ayan natin. Ayan. Be excuse. Ayan. Diba? Slippery pa more. It's not enough pala nak. Tapos dito yung area ni Mikso. Ayan. Dinadaanan ni Mikso. It's not enough yung ating ano nak. Yung sand. Yan dito lang. Ayan. Ayan. Ayan, hindi lang masyadong madulas. Ha? Now I will take my bag and then we go inside because I feel cold already. Gutom na yung aking Mikso. Hala, oy, ka-cute ba day, ani? Kahapon kasi with the girls, nagawa kami ng siomai at yung aming wrapper ay nakulang, so madami pang meat. Ginawa na lang namin bola-bola. Nilagay ko ngayon dito sa oven, kaya lang napakaliit pala nito. Ayan, parang Julie. So ito yung aking ipapakain sa ating Mikso dahil nakita niya nung lalagay ko dito sa oven at gusto niya daw kumain ng ganito. Tignan ko paano yung ipaparis ko. Wala pala kaming patatas. Mag-boil sana ako ng patatas pero tignan natin dyan sa mystery grocery bag natin ano ang ating nakuha. Masarap kaya itong gawa ko. Tikman natin. Maharap. In fairness. So habang pinapalamig ko yan, ang sarap. Naadik ako. Nasasarapan ako sa sarili kong luto. So habang pinapalamig ko tong pagkain ni Mikso natin, i-unpack muna natin tong ating grocery bag. By the way pala, madami ang nag-comment, hindi lang isang beses, dalawang beses or tatlong beses na nabasa ko yung ganitong comment. It's about dumpster, na dapat kung ano yung content ko na nakilala nyo ako as a dumpster diver, dapat daw yun ang aking i-vlog, yun yung aking i-content. Sa mga nakasubaybay po dito sa vlog namin at laging andyan, at maraming salamat po sa mga subscriber namin na patuloy
na sumusuporta, patuloy na sumusuporta sa vlog namin kahit wala akong dumpster. Ilang beses ko na pong sinabi sa inyo na yung mga dumpster ko po dito sa Kotka na malapit sa akin ay nagsirado na, yung iba ay kinulong na talaga. So, wag na po natin ipilit yung ating mga sarili doon na pumunta. Naman, nakikita nyo naman po sa mga vlog ko na yung ating routine is punta ng work, hatid si Mixo sa daycare, trabaho, pick up si Mixo. Pagdating natin dito sa bahay, kami lang din pong dalawa. Hindi na po talaga siya gaya dati na madami akong time pumunta ng dumpster natin. Dahil si Pars ay yung kanyang work days, mas madami siyang weekend before. So pag weekdays time, nakakapunta ako ng dumpster kasi merong Pars na nagpipick up kay Mixo sa daycare at magbabantay dito sa bahay. So, napansin nyo naman po na tuwing pinipick up ko si Mixo at tuwing dating namin dito sa bahay na kami lang din pong dalawa. Gaya ngayon, uuwi si Pars natin ng alas 7. Alangan naman po, alas 7 ng gabi pupunta pa ako ng Mr. Bean. Yung Mr. Bean ko po na pinupuntahan, yung malaking Mr. Bean ko po, 6 o'clock, sirado na po yun siya. At dala na din po na madami akong trabahong ginagawa sa work. Start ng work ko is minsan 8 o'clock and then labas ko is 4 o'clock. And then nakakauwi kami ni Mixo dito sa bahay 4:30, 4:45 ganon. So ayun, gustuhin ko man po talaga mag-dumpster. Wala po talaga akong magagawa dyan kung hindi ko po kaya. So sa mga nagsasabi na doon ko dapat i-focus yung aking vlog dahil doon nyo po ako nakilala sa pagiging dumpster diver. Hindi lang naman po doon umiikot yung aking mundo, yung aking everyday life. Kaya nga yung ating vlog ay mix po talaga siya. Simula pa lang po talaga na nag-vlog ako. Hindi lang po talaga siya nakafocus sa pagda-dumpster kasi from the start po talaga na nag-dumpster ako dito sa Kotka, alam ko po talaga na yung dumpster ko, hindi po yan siya pang habang buhay. Lalong-lalo na nung nag-start na ako sinisita ng staff. So, alam ko na po talaga na anytime ay mawawalan ako ng dumpster or mga Mr. Bean dito sa Kotka. So, kaya ang ginagawa ko sa vlog is minimix ko yung dumpster ko at yung aking lifestyle as a wife, mother, friend, kung ano-ano na anything na I can do for vlogging para hindi lang po talaga siya nakatutok sa dumpster dahil pag walang dumpster, wala din po akong i-vlog. Kaya nga, sinadya ko po talaga na i-vlog yung lifestyle ko with my husband, with my son, and then sometimes my friends in my biyenan para hindi lang po talaga doon umikot yung aking vlog. At ngayon na si biyenan natin na medyo matanda, na tumatanda na po talaga siya, hindi na po niya talaga kayang bantayan yung aking Mixo o yung ating Mixo gaya po dati na iniiwan ko siya doon sa ating biyenan sa 4th floor. Ngayon kasi tumatawag po talaga ako kay biyenan na if pwede niya bantayan si Mixo, if pupunta ako ng dumpster. Lagi po kasing pagod si biyenan dahil everyday po din yan siyang may ginagawa sa life niya. Lagi isa nga nakikita ko yan na yung pauwi kami ni Mix. Kakarating niya lang din sa kanyang lakad. So, matanda na po yan siya. Pagdating niya sa bahay, napapagod na po yun siya. Dagdag pa ng ating Mix. So, if pabantayan niya, si Mixo natin, kailangan talaga niyang attention. Lalo na dun sa lola niya na minsan lang siya pumupunta. Didisturbuhin niya yung kanyang lola. So, pasensya na po talaga sa mga umaasa sa dumpster vlog ko na alam ko po na hindi ko po kayang ibigay yun sa inyo 100%. Like what I said how many times sa mga previous vlog ko, makakapunta lang po talaga ako sa dumpster pag meron po akong time. At
meron po din akong work dito sa Kotka na yun po yung aking priority na hindi ko po siya basta-basta na iiwanan dahil gusto ko pumunta ng dumpster bago pick upin yung aking mixo para maka-dumpster ako this day. Hindi naman po yun siya pwede kasi meron po akong pinirmahan na dapat ganyang oras po ako lalabas. Depende lang kung maaga kami natapos sa work. So, yun. Makakalabas ako ng maaga. Pero pag madaming work dun sa hotel, alangan naman po iwan ko kinabukasan baka pagdating dyan sa work ko buka. Baka pagdating ko kinabukasan sa work, wala na akong work, tinanggal na ako dahil iniwan ko yung trabaho ko dahil meron akong vlogging. Hindi naman po yung ganon. So, pasensya na lang po talaga yung kaya kong ibigay sa inyo ngayon. At alam nyo naman po talaga na kung ano yung takbo ng aking lifestyle, everyday, bahay, tapos yung ating mixo, priority ko din po yung ating mixo na bigyan ng oras, atensyon na pag meron akong day off. Kaya nga, minsan hindi ko siya pinapasok sa daycare dahil ayaw kong isipin niya na alam niyo po yun na lagi ko na lang siyang iniiwan sa daycare o di kaya sa mga kaibigan ko para magtrabaho. Yung pag-vlog, trabaho ko din naman po yan. So, parang na ako sa sarili ko na iniiwan ko lagi yung aking anak para sa trabaho, para sa yung pera na hanap po yan, pero yung paglaki ng anak ko na naalala niya na andyan yung nanay niya, lagi kong binibigyan ng attention, yan po yung priority ko ngayon is my family, especially my son. Yung pag-vlog, lagi po yan siyang andyan. Kaya nga, kahit andito lang ako sa bahay, I try my best na mag-vlog. Kahit minsan po, yung galing ako sa work, nagaya ngayong araw na to, sobrang dami naming nilinisan, pagod na po talaga ako. Pero, hindi ko po kaya kayong iwan, lalo na yung mga subscriber natin dito na laging nag-aabang at laging nag-message sa akin na bakit wala po kayong vlog today, Mars. As much as kaya ko pong mag-vlog, gagawin ko po. So, sana po nakakaintindi kayo. So, pasensyahan nyo na po, parang mahaba yung explanation ni Maring Queen ninyo this time. Gusto ko lang po talaga ipaintindi sa mga hindi pa po nakaintindi. So, I'm totally fine po. Hindi po ako na-stress na may mga taong ganyan as long as alam ko po sa sarili ko na kung hanggat saan ang kaya ko. Yes, Mitsu! Do you want milk? Okay, I'll give you milk. Do you like the meatballs? Do you like the meatballs? Dali, liha pula. Don't throw your toys because it's so annoying the boys. Oh, it's your milk. So nakakuha ako doon ng salad. So ito 7 euro po natin to siya na grocery. At isa din po pala, nagpapasalamat din po ako na merong ganito dito malapit sa amin na binibenta. Like ito yung mystery grocery bag worth of 7 euro, 5 euro, 10 euro na isang bag. Sobrang pasalamat ko po dahil laking tulong na din po to na makatipid. Gaya nito, ngayong araw na to may 7 euro ako na binili. Tignan natin kung ano talaga ang mga laman ng ating nabili ngayon. So, meron tayong salad. So, ito, ayan, meron tayong salami para sa tinapay ito. Gustong-gusto ni Pars. Para sa bread. Tapos, ito ay pie. Ayan, pie po yan siya. Finished pie. Ayan, may itlog na naman po tayo. Nangitlog na naman si Mystery Grocery Bag. Ayan. Hala, siguro ibigay ko kay Bianan tong dalawa kasi meron pa naman akong itlog dyan na nakuha din sa Mystery Grocery Bag natin. I think last week ba yun? Na madami din yun siya. So, merong gatas. Uy, meron tayong margarine. Ayan, another stock po tayo. Another milk. So,
Kailangan ko pa naman talaga bumili ng gatas kasi paubos na yung gatas ng ating mixo. So, meron din tayong chicken. Hala! Sulit yung ating 7 euro dito. Ayan oh, madami siya. Nice! Thank you, Lord. Kahit ganito lang siya, laking tulong na to as long as meron tayong protein. Ito, kailangan to namin dahil ito yung aming daily needs, yung margarine. Tapos, yun, ito yung mga daily needs namin, yung itlog, chicken, margarine, tapos ito, nilalagay ni Par sa bread at gatas. So, at least, di ba? Siguro kung bibilhin ko na to siya ng normal price, ito pa lang, yung chicken na 300 gram, nasa 4 euro na po to siya, dalawa. So, ayan. Oh, panalo na tayo dito. Hindi na po ako lugi nito sa 7 euro ko. Yung itlog na 6 pieces. Ito, nasa ano to siya? 2 euro ko to siya nakita. Yun ito. Tapos yung malaki is 3 euro. Ayan. Lalo na to. Alam niyo po, kahit ganito lang po to siya kaliit, yung margarine po dito ay medyo mahal. Ang pinakamura na margarine na nabili ko is, I think, 1 euro and 80 cents. Pero, mas maliit pa dito. Ayan, at least, diba? Natutuwa na naman si Pars nito kasi nakadiskarte na naman yung kanyang misis. Ayan, punta tayo doon kay Bianan. Hatid natin yung share natin sa kanya sa grocery mystery bag na kuha ko ba. Bigay ko yun sa kanya yung isang malaking itlog na box, tapos maliit, tapos yung sa tinapay. Ngayon, si Ethan mo. Na-miss din ni Mixo yung kanyang lola. Okay, let's go. Yo. Yo, but you need to careful. Na hindi ikaw madulas. Sana andyan yung lola mo. This day is meron siyang lakad basta ganitong araw. Sige mo, you doorbell na. Let's hope she's not sleeping. I hope not sleeping. Yo, let's hope mommy is not sleeping. Ang hali mo nililig so. Uy, ate. Uy. Oi, Mika. Ano lang ikaw ba? Suwahan sana. Yo, hansano'y ate menan mummin. No niin. Si ate mo lang. Katos Mikael. Muistatko? Ay, yung kanyang laruan. Tahimik na kanyang bahay ha. Se on siinä autotallissa nyt ollut. Mielestäni riskiolta paljon kananmunia. Ai, Joo. Oi ja suolamakkaraa. Joo. Mielestäni hyviä tavaroita tämä. Joo. Miksi on come here? Ha? Ayan, tapos na kami doon. Kinumusta lang namin si Bianan. So, okay lang naman daw siya. So, ngayon nga, galing siya sa Kotka. Pag ano namin, pagdating namin, meron siyang ginagawa. Tapos, today is nagpunta daw siya ng Kotka. Meron siyang yung parang class every other day. Mixo, itong batang to, every time na pumapasok kami dito sa bahay namin, nagdo-doorbell. Ano ba si Pars? Ay, wala pa. Akala ko si Pars. Hindi pa pala. Ang bango ng bahay natin na pagkain. Ay, maglilinis ba ako? O hindi, may titiklopin pa ako. Yung tiklopin ko to. Yung tiklopin ko to, hindi matapos-tapos. Kasi nga, sobrang busy ng ating araw. Masyadong matapang yung ano kanina dito, yung niluto ko sa oven na meatballs. Magbukas nga ako saglit ng ano, bintana. Kaya lang dead yung ating ano orchids. Ay! May!
Sana pala talaga si Pars natin. Hindi talaga ako nagkamali. Kasi mga ganitong oras, dumadating na yan siya. Ayan. Anuhin ko yung ating orchids. Kasi sayang kung ma-tai-chi. Ayan. Wala na talaga siyang very, very dry na yung kanyang ugat. We just arrived, Rakas. Oh, this is the Calixte. IT. Just, ne kuulin teidät. Yeah. Joo. Ja minä halusin hitsi, kun oli 5. kerroksen. Narinig niya daw kami na nag-vlog doon sa baba. Minä kuulin. Yan, nilagyan ko muna siya ng tubig dyan. Tapos mamaya ay tatanggalin ko yan ba para basang-basa talaga yung orchids natin. Työ kävitte muun. Yo, I got from Rescue 7 euro. Oli hyvä. Jaa. It was nice grocery inside. Okei. 3 pack of eggs. Joo. And then salami, 3 packs. What else? And then 2 packs of chicken. And then that salad leaves. Just. I give mom eggs. Joo, hyvä. Because we have a lot Tässä on of salami. eggs. Joo. Yo, salami. Salami Napoli. Yo. Salami. Salami Napoli. Olitko syönyt? En. Oi joo. Töissä söin. Mulla oli siellä, muistatko kun aikaisemmin ostin pakastepizzoja? Joo. Sellaisen söin. Mutta en ole muuta. Eh vielä, hindi pa daw kumakain si Pars natin. Ano man ipapakain ko nito? Tingnan nga ako dito, ano ang pwede niyang kainin. Kasi yung meatballs na niluto ko, naubos ni Mixo, nagustuhan ng ating baby. Baby yarn. Ayaw na ayaw pa naman ng ating Mixo, tatawagin ko siyang baby kasi big boy na daw siya. Housework, busy day? Joo, aika paljon töitä. Joo, meillä on Joo, mä uskon, että teillä oli varmaan paljon. very busy day also at work. Joo. Ainakin pakasta. Yo, otin ba? Joo. Naglabas kasi ako dito ng chicken doon sa sa freezer. Although meron na ako nakuhang chicken. Ito kasi meron na siyang timpla. Meron ba tong timpla? Ayan. Meron na siyang timpla. Ilalagay na lang sa pan. Tapos yung unflavored na chicken. Prepituhin ko lang yun. Lagyan ko lang siya ng asin at pepper. Mag alas 11 na hindi pa tulog yung Marine Queen ninyo. Nagluluto ako ng aking baon tomorrow. Kasi bukas ay work na naman. Ito yung ayaw ko. Yung walang stock na pagkain sa ref natin. Kasi walang baon. Tapos pag uwi kailangan magluto. Wala kasi akong time kahapon magluto. So, ito. Buti na nga lang kanina, meron pang meatballs. Naluto ko kay Mixo. Bukas na ako magluto ng chicken kasi pagod talaga ako today. Sakit yung aking balikat. Ang dami naming nilinis. Yan. Habang yung aking niluluto dyan ay hindi pa kumukulo. Tapusin ko lang yung aking inumpisahan na mga tiklopin. Ayan o, nagtiklop ako. Meron pang 2 basket dun. Dumami na naman siya. Pero, bukas ko na lang to siya ulitin. Bukas ko na lang to i-continue. Ang sakit talaga ng aking kalikuran. 8 hours akong lakad dito, lakad dun. Tapos pagdating natin kanina, nag-ano pa kay Mixo, yung nagbigay ng pagkain. Tapos, ang dami niya pang gustong gawin na kasama ako. So, hindi ako nakapagpahinga. Naligo lang ako kanina. Kasi yung aking ulo ay kating-kati na talaga siya. Yan. 2 days na ako walang ligo. Pero, naguhugas naman po ako. Yung buhok ko lang talaga ay hindi ko yan siya. Everyday, binabasa kasi nga magdadry. For sure, itong buhok na to, pagdating natin sa Pinas, and then ligo ng dagat everyday,
para tong magiging bunot. Alam niyo po yung bunot? Yung ano ba? Yung niyog na dry. So, ganyan yung mangyayari sa buhok ko. Pagligo ako ng ligo ng dagat. So, yun kasi yung goal natin pagdating sa Pinas. Beach is life. Kasi mahilig po talaga ako sa dagat. Kaya, nung bata ako, para akong negra. Yung mata na lang ang nakikita sa akin na puti. Yung buo kong katawan is itim kasi grabe ako sa dagat. So, dahil walang dagat dito na maganda sa Finland, pag uwi namin sa Pinas ay, alam nyo na, swimming pool and then dagat. Kaya ang ending niyan, bago uwi ng Finland, ipaayos ko yung aking buhok para hindi naman siya mukhang bunot pag uwi natin dito ba. Kasi ganyan talaga ang nangyayari sa buhok ko pag galing ako sa Pinas, and then pagbalik dito wala na, yung buhok ko parang bunot talaga. Kailan ba yun na yung ano lang, umuwi ako kasi pumanaw yung tatay ko, and then nagdagat kami. Ay, kawawa yung buhok ko. So kumulo ka na please kasi antok na din ako. Kinakausap yung niluluto. Yan, si Pars, kakakain lang ni Pars. Ganyan yan siya. Hindi yan siya makatulog pag hindi mag-midnight snack. Iba yan si Pars. Kumain yung kanina. Pagkadating niya, 7:30. Tapos ngayon, alas 11. Kumain na naman siya. Ganyan po talaga yan si Pars. Hindi yan makatulog. Sabi ko nga sa kanya, kaya hindi lumiliit yung tiyan niya. Dahil dyan, yung patulog na, kumakain pa. Kaya hindi lumaliit yung mahiwagang tiyan. Bilog na bilog pa din. So, ang tagal palang kumulo nito. Kinuha lang naman kasi yan. Tapos bukas magbuboil ako ng itlog. Yan lang yung aking ibabaon. Tapos salad. Meron pa naman akong salad dyan. So, antayin ko lang yan na kumulo. At ako'y dito'y magmuni-muni.